galing, ito ay tumutukoy sa pagtitipon ng mga tumatuloy sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. So, meron kasi tayo po mga kapatid na hinihintay na rapture. Napagkaan pa ba yung rapture ng tao, yung pagkain? Na sa panahon ng pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo, the second stage of Christ's return should be the rapture plan, yung pagdamit ng Panginoon sa Kristo. Alam mo, isa din mahal-mahal ko eh. Sabi ko, sa siguro maranasan yun. Pero, katawan mo physical, siguro pinapapanood kayo sa YouTube eh, biglang dati na kayo sa nalita. Pagpalitan. Nawala yung malapit. Mabaya nga yung dapat yung pagkaya natin eh. Baka mamaya, mawala yung mga kalapit natin. Lalo din sa pinigil, ginagawa ko itong blok sa akin, kaya nangarap ako sa iba. Kaya sabi ko sa inyo mga tutulong. Kapag bisin niyo, wala na kayong matapin. Nausta. Rapture. Kasi yun yung isang larawan ng rapture time. Na yung ating katawang lupa na nabuhay pa, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, sabi ng Biblia ay dadagitin niya. Kukunin ng mga anghel, yung katawang lupa natin at habang umaakyat ay pinapalitan ito ng glorified body. Kasi hindi pwede tayo humarap sa Panginoon sa Kristo nang nandito tayo sa physical. Ay makita ninyo yung transportation ng mangyayari pagdating ng rapture. So mapalad, sabi ko ba yung mapalad yung mga karanasan kasi hindi nyo maranasan yung physical na mapalad. Ang isang picture ito ay yung nangyari kay Elijah, kay Elias, at ang isa pa ay Marino, na nakaranas sila na kasama ng Diyos at hindi naranasan ng pamahay kapag sinaharap sila ng Diyos. Si Elijah ay sumakay sa isang araw ng pool, samantalang si Ilong ang sabi ng pool, biglang nawala sa pagkat sinama na siya ng Diyos. So yun yung mga picture, yung mga larawan yung pinatawag na rapture na pinag-printing o patay yung isang mata, biglang mawawala yung kakapit. Kaya yung isang parang mahirap kaya nung maiwan ka. Hindi na nyo napalad ng YouTube, pinagwawala yung isang na iwan eh. Kaya ngayon yun yung isa sa dapat natin bantay, pero alam nyo mga paniniwala ko. Lahat ng iniligtas ng Panginoong Kristo, hindi maiiwan dito sa lupa. Yung sa mga patay ko. Naniniwala ba? Alam ko kasi, picture lang na parang tinatakot lang yung mga dito. But still, ako naniniwala ko once na ibinigay yung spiritual word sa akin, sigurado kasama tayo. Pag-uwala ng mga Diyos. So, ano yung mapakaganda ng isipin ko dito? Kaya mga kapatid, ano man yung kahirapan natin na nararanasan ng sila natin, huwag tayong bumigay. Ang lagi natin isipin, itong katawan na ito, ay talagang ito ay subject for decay. Talagang ano ito, masisira talaga ito, mamamatay talaga ito. Dapat natin tanggapin yun. Ang lagi natin isipin, ay ibabalik ng Diyos itong physical na katawan natin in a glorified state. Nandun sa ito ng kaluwalan niya dahil nasama natin ang Diyos. Ito parang ang sarap isipin na tayo ay kasama ng Panginoong Jesucristo pamamahala sa kanyang pagbabalik for 1,000 years in reign of Christ. Yung sinasabi yung Bible eh. Nagbabalik ang Panginoon sa Kristo. This is the second stage. Meron po kasi dalawang stage eh. So sa second coming of Christ. Ang first stage ay yung rapture. Ang sabi doon sa Thessalonian ay kakatagpuin tayo ng Panginoon ko yung lahat ng mga aabutan ng buhay ay titipunin niya doon sa langit at sasalubungin. Kasama yung mga hinirang. So, ibig sabihin, yun pala magtitinto na.
Yung mga nauna, kunyari, umating ang Panginoon sa Kristo, tayo ay wala na rin sa mundo, pagbalik na kasama tayo, nasasalubin doon sa mga naiwan dito sa lupa. So, yun yung first stage ng second coming of Christ. The second stage of the second coming of Christ is the time of the battle of Armageddon. Yun yung pag-aaral ko. Kapag sabi ko rin, kapag nahugog ng Israel ng mga awal, biglang darating. Meron talagang may dito. I-research yung lugar ng may dito. Doon yung last battle na nangyayari. Sabi ng Bible. Doon sa ilang ng Pilido. Ang tawag doon ay Armageddon kasi na ito yung lugar kung saan muli maglalaban si Satanas sa takapang Panginoon Kristo. Pagbalik ng Panginoon Kristo, lahat ng kampo ni Satanas at yung kanyang pagservismo ay kanyang lupigin. Ano sabi nun? Sa congregation, igala ko siya at ilalagay ko sa pinakamaraming na lugar for 1,000 years. And then Christ will be reigning for 1,000 years. So yun yung panahon ng mga kapatid. Parang napag-aalala namin ito kahapon na ang nakakalungkot kasi sa panahon natin ngayon, kami mga politiko ng mga pastor. Nakakalungkot kasi tinawag na silang pastor pero hindi pa sila nasiyahan na sa kanila maglingkod sa tao. Lingkod na sila ng Diyos. Why? Kasi hindi magustuhan nila. Pero ang Biblia mismo ang nagsasabi na sa pagbabalik ni Kristo at pag-ahari ng isang libong taong dito sa lupa, kasama niya yung lahat ng hiniran ng mga mahalan. So tayo yung mga kapatid. So hindi ka lang parang may kapatid, hindi ka lang katawad, hindi ka lang parang may tanong. So hindi ko malagay natin tayo yung mga mahala. Pastor, pero ba pa mamahala? Meron. Kasi meron pang tao na matitira dito sa lupa at yung mga ipanganganak pa ng mga tao o nag-period of 1,000 years, yun yung pamamahalaan natin kasama ng Panginoon. Ito yung tinatawag na righteous government. Actually, alam nyo, nakakalunod ko sila. Nangangarap ang mga tao ng righteous government during our time. Hindi po mangyayari. Pag nangyari yun, sinungaling ng Biblia. Bakit ang sabi ng Biblia? The day should become worse and worse. Palala na palala yung mangyayari sa mundo. So, ibig sabihin, kahit sino bumagkirno sa panahon natin ngayon, talagang walang pag-ibig. Dapat natin nakakita. Para sa ngayon, makita natin malaman na talaga yung pagbabalik na ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Book of Revelation, pahayag, 14, talatang 14. Tumingin ako at nakita ko isang pelikula at nakapuli ko isang pagmana ng tao. May suot na kurunang dito at may hawak ng isang mataling na ari. Isa pa ng ang lumabas mula sa templo at sa malakas at nakaupo sa una. Gamitin mo na ang iyong ari, bumapas ka lang sa pagkapanahon na. Hinuna na ang ihil sa lupa. Ginamit ng mga buong sa ulap ang kanyang ari at pinapas niya ang ating sa lupa. This is the right side. And this is the same time of Christ. Yung pagkain. Kaya mga kapatid, kung tayo walang pagkasa, kahit nararamdaman natin isang bulit tayo magpagalayo sa pararamdaman mo. Sigapin natin na mas mangibabaw yung ginagawa ng Espiritu kaysa sa akin naman. Para sa gayon, ma-overcome natin yung temptation ng flesh. Kasi talaga yung kaaway natin yung flesh talaga, yung ating natin kaaway. Kaya, let us encourage one another. Hindi nga kasi iwan yung pinag-ibig at gusto mo, kung paano kasi talo ng mga kapatid. Kung ang isang kapatid ay nangihina, yun kasi po yung silbi ng body of Christ. Dahil pag nasaktan yung isang body, iba kung karawan ng sakit yun. So, dapat natin palakasin yung loob ng bawat isa na manatili yung pag-asa
yung buhay na pag-asa natin na asa sa Panginoon. Huwag tayo mawala ng pag-asa kasi kung dito sa mundo, nakikita natin wala tayong pag-asa kasi mga kapatid, hindi natin hawak yung buhay natin. Ano yung mga nangyayari sa atin ngayon? Sa kanya ng ngayon tayo, wapagsak pa. Diba? Hindi ka Akala mo aakapin sa kung natin pala yung sa kanya. Yung mga pinagpangyayari, hindi mo yung iisipin. Pero, posibleng mangyari. So, ba yun sa buhay natin mga kapatid? Harapin natin yung totoo. Kaya nga, hindi tinuruan ng Diyos tayo na manatili tayo nakatingin doon sa mga bagay dito sa lupa na ating laging maging priority yung bagay dito sa lupa. Bakit? Kasi na, mawawala na dito. Kung galaw ito. Diba yung isang mayaman pwede maghirap at yung isang mahirap pwede yumaman. So, ba yun lang ang buhay eh. Dito sa mundo. Kaya, alam nyo, ang pinakamaganda, sabi ni Solomon, dito tayo. Kami na natutunan ko ng lahat ng bagay. Pero isa lang, yung masasabi ko. Enjoy yung buhay dito sa mundo kung ang mundo natin. Mapasa ngayon, naranasan talaga natin po pag-ibig ng Diyos, yung kalooban ng sa ating buhay. So, hindi natin, isa-isa kung ano ang ating karanasan at sitwasyon sa buhay at pwede natin yung dahil ng pinilagay ng Diyos sa atin. At siya mismo yung sabi na anuman yung ating mga pinagdadaanan, palalagpasan natin kasi siya ay kasama natin. Amen. Sa ating pagtatapos sa mga tuwid, saan mainanong tulad ng area ng Diyos? Ang una, tulad ng sasakang kasi sa lupa, ng bigay sa lupa. Pangalawa, Panginoon ang nagigika ng mga panagbimayo sa kanyang ulit. At pangatlo, kapagandana ang aminin, pero pasin natin. Kaya na lang. Maraming Diyos na